Hi everyone, this is my testimonial video sa CVAP. Actually, week 4 na, malapit na yung graduation and sobrang excited kasi matatapos na. Pero hindi naman ibig sabihin na doon matatapos yung paglilingkod ko sa CVAP, like what I said nung sa mga past video ko na paglilingkod para sa bayan. So hindi dito matatapos yung paglilingkod ko and yung pakikisama ko sa CVAP. Actually, naging malaking parte na sa akin naging malaking parte na ng puso ko yung CVAP, then halos kalahati na ata ng parte ng puso ko is yung paglilingkod sa bayan. So nung week 1, unang pasok ko sa CVAP, sobrang excited ko pa kasi parang 9 ang start nung 9 yung start nung Zoom meeting, then ay nung session, then parang mga 8:50 pa lang ata o 8:40 na doon ako sa waiting area ng Zoom para ma-admit. Then gusto ko lang i-share kung gaano talaga ako ka-excited noon. And hindi nagbago 'yon kasi hanggang week 4 ganun pa rin talaga ako. Pero nagkaroon lang ng struggle nung week 3 kasi nga 'di ba bumagyo, bumaha, and isa kami sa mga naapektuhan. Nung week 1 hindi ko talaga inaasahan na marami pa talaga akong dapat matutunan pagdating sa voice over. Nung week 1 din, marami akong akala at ang CVAP ang nagpatunay na maraming namamatay sa maling akala. So, buti na lang hindi tayo naniwala. Pero, like what I said, ang dami ko natutunan nung week 1 hanggang week 4. Sobrang hinahanap pa ng isip ko kung ano yung mga dapat ko pa ba matutunan. Pero, um, sa sobrang dami ko natutunan sa CVAP, parang naliwanagan ako kung ano nga ba ang meron sa likod ng pagbo-voice over. Kasi kung iisipin natin, parang ang pagbo-voice over kasi parang about lang yan sa pagboboses, sa mga character, commercial, or sa mga podcast na narinig natin everywhere sa social media. Pero hindi, kasi ang pagbo-voice over is hindi lang about sa boses, kung paano ka magkukwento sa mga tao. Kasi binigyan ka ng pagkakataon na magkwento. So, dapat mong gawin is ikwento yung mga bagay na dapat ikwento. Ayun yung nakita ko sa isa sa mga shinare ni Sir Pocholo. So talagang napakasaya at nag-uumapaw ang kasiyahan ng puso ko bilang isang kabataan na naging parte ng asosasyon o programa na ito, na kasi dito kasi nagsimula akong magbago, nagsimula akong ma-appreciate yung mga bagay na about sa pagboboses. Dati kasi hindi ko pinapansin yung mga commercial, like ang turing ko sa commercial nun, boring. Kasi boring talaga, na parang talaga inis na inis ka talaga pag nag-commercial. Pero once na dumating sa point na nalaman mo kung ano yung halaga ng pagboboses, doon mo talaga ma-appreciate yung mga bagay.